Landslide victory ang nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Pero dahil imposible pang manilbihan bilang alkalde ang dating Pangulo, mababakante ang posisyon ng punong lungsod. Dili pwede nga mag-oath siya by Zoom or by kanang online kasi kailangan physically present gyud ka. So ang iyang presensya kailangan na ana siya sa okay ra tong sa proclamation. So ang mahitabuan na law of succession. At dahil ang anak nitong si Sebastian Baste Duterte ang bagong halal na Vice Mayor ng Davao, inaasahang siya ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng lungsod. Ang City Councilor naman na may highest ranking sa buong lungsod ang magsisilbi bilang acting Vice Mayor. The Vice Mayor will be the acting mayor. Then ang bakante po dito sa Sangguniang Panglungsod, the highest ranking city councilor. Ano man na sila, i-rank pa man na namo na sila, no? Then amo pang i-ano sa katong data jud nga as of now na may draft pero di pa namo ikuan kay gihulat nato ang sa Comelec na data. So acting vice mayor. So ingana ang mahitabo. Ayon sa DILG Davao City, magiging permanenteng alkalde ng lungsod si Baste kung tatangging manungkulan, magbibitiw sa posisyon o mahahatulan sa kaso ang dating Pangulo. Mahitabo na nga mahimo ng permanent na ang as mayor na gyud siya full kung ang mo-arise na siya kanang permanent vacancy kung ang elected official kanang refuse to assume office and simbako mamatay, failure to qualify, fails to then ma-remove siya sa office or convicted, and then kanang voluntary resigns. Mao na siya ang mga nga kung mahitabo na siya so ma-full-fledged na. Inaasahan ngayong June 30 ay mag-a-assume na sa pwesto ang mga nanalong kandidato sa katatapos lang na 2025 midterm elections. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.